Ayan, pamamahagi ng nakumpiskang bigas, illegal, escudero. Hindi umano legal, hindi umano legal na ipamahagi ng gobyerno ang smuggled na bigas na nakumpiska ng mga otoridad sa ginawang pagsalakay sa isang warehouse sa Zamboanga City noong Setyembre 15 ayon kay Senator Chis Escudero. Ayan, yan ang naging pahayag ni Senator Chis Escudero regarding dyan sa pamamahagi na ginawa ng ating Pangulo kasama ng DSWD na inumpisahan do sa 4P sa Zamboanga, tapos yung 4Ps dyan sa Cavite, di ba? Sa General Trias, at ang sumunod nga itong mga IP sa Sorsogon ba or sa Camarines Norte, right? At may mga iba pa silang lugar. So, mukhang hindi yata updated si Senator Chis regarding dito sa batas, 'di ba? Kasi sabi niya illegal dahil nga may proseso daw. Mukha bang hindi dumaan ang Pangulo sa proseso? So, pag-usapan natin 'yan. Siyempre, si PBBM ang namimigay Di ilagay na natin na yung Pangulo mismo ang hindi dumaan sa tamang proseso dahil siya yung nagbahagi. Mali ba o tama ba ang naging hakbang na ginawang ito ni PBBM kasama ang DSWD at ang BOC sa pamamahagi na yan, sa ginawa na yan, sa mga bigas na nakumpiska. Okay? So, before we move forward, intro muna tayo. Okay? Ayan, hello, hello, hello. Welcome back to my channel. This is Dadrick Rapido again, ang bangasero ng mga ulaga, at nandito na naman tayo upang pagtagni-tagniin at ating pag-usapan itong mga nangyayaring ganap dito sa ating kapaligiran, lalo na sa mga issues sa gobyerno. At isa na nga dito, itong tungkol nga sa sinasabi ni Senator Chis Escudero na ang pamamahagi na nakumpiskang bigas ay illegal. Pero bago ang lahat, kung bago ka sa channel ko na to, please don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads at makajoin ka sa ating mga live, himayan at balitaktakan, and please share, share, share so we can spread the love and the knowledge. Okay? Sabi nga, nandiyan lang naman ang mga dokumento na maaari nating tuntunin, basahin, alamin upang maunawaan, hindi porket sinabi ng isang vlogger o sinabi ng mga naninira sa gobyerno nang dahil sa iniidolo mo sila, ayun na ang katotohanan. Right? So, on this situation, tuntunin natin tong sinasabi ni Senator Chis na to at ating alamin according sa batas kung ito nga ba ay matatawag na illegal. Okay, so, ayan, pamamahagi ng nakumpiskang bigas, illegal. Yan ang ating, ayan, si Chis may sabi niyan, ayan, po, the courtesy of Escudero Chis. Okay. Baka sabihin, gumagawa tayo ng kwento, mahirap yung gano'n. September 24, ito ay nabalita dyan sa Abante TNT, no? So, hindi umano legal na ipamahagi ng gobyerno ang smuggled na bigas na nakumpiska ng mga otoridad sa ginawang pagsalakay sa isang warehouse sa Zamboanga City noong September 15 ayon kay Senator Chis Escudero. Ang problema doon ay technically ay hindi yun legal. Maganda man ang intensyon. Halimbawa na lang may bodega ka, bigla man ay bigas man o anuman ang laman, inakusahan ka ng hoarding o smuggling. Hindi naman yan basta-basta pwedeng bunutin at ipamigay tulad nga ni Robin Hood. Nung binasa ko to, akala ko si Robin Padilla. Si Robin Hood pala ang sinasabi niya. Right? So, sabi ni Escudero, may sinusunod umanong proseso bago ito kumpiskahin at ipamahagi ang mga puslit na mga kontrabando maliban na lang kung nakipag-areglo ang may-ari ng bodega o nagtago ng bigas. Nakipag-areglo. So, pwede bang areglohin yung batas? Kasi, itong ating tutuntunin na batas ay ginawa, ito ay naisabatas noong 2016.
And I think, hindi na pala sa senador noon kasi tapos na yung eleksyon. Tama ba? Kung titignan natin, itong Republic Act, May 30, tapos na nga pala yung eleksyon at that time. Pero siguro naman, nung pumasada ito, senador pa siya. Right? Kasi tumakbo siya ng 2016 bilang katandem ni Grace Poe, 'di ba? Vice presidential siya ni Grace Poe, no? Kaso medyo may konting kasi senchis matatawag na mali siya yung pagkakasulat. Pero dito sa parte na to tungkol sa mga kakasuhan ng mga smugglers, hoarders, profiteers, cartel, whoever they are, 'di ba? Tong mga demonyo na to, talaga namang sabi nga me myself, personally, I don't have to talk to about the others, no? Kasama mo ko diyan. Pero etong sinasabi mong illegal yung naging hakbang, medyo parang against ako dyan. Ayan, sabi niya dito, may proseso yan bago ma-confiscate ng pamahalaan. May proseso yan bago maipamigay sa gustong pagbigyan ng pamahalaan. Maliban na lang kung nakipag-areglo yung may-ari ng bodega at nagtago ng bigas na, sige na, kunin nyo na lang, pero wag nyo akong kasuhan. Diba? Medyo may mali siya na para bang, sige, backdoor meeting, parang gano'n, yung nangyari doon sa alam niyo na. Yan ang tanong ng marami at tanong ko. Nagkaaregluhan nga ba kung kaya't ni isa walang nababanggit? Ayan, sabihin na walang nababanggit is regarding doon sa yung mga mga smugglers, no? Ayan, bago tayo lumipat, sabi nga, basahin muna natin. Dismayado si Escudero dahil hanggang ngayon ay hindi napangalanan at hindi pa rin nakasuhan ang mga nasa likod ng nadiskubring warehouse na naglalaman ng smuggled na bigas sa Zamboanga City. Sabi pa ng senador, mismong ang Department of Justice ay nagsabi na may mga nakasuhan ng patungkol sa hoarding at smuggling ng bigas, subalit nababasura dahil sa kakulangan ng ebidensya. Medyo bakit magiging kulang ang ebidensya? Nung matatandaan, sabi nga ni PBBM, di ba? May 15 days process yan, right? Pag nasita yan, binisita yan, tapos kailangan nila maipasa yung mga legal documents. Ang haba nga ng 15 days, paulit-ulit na nga natin to para bang na-advocate na tayo para tungkol sa bagay na ito na ang haba ng 15 days, no? And later on, nagano si PBBM, gawin nating 7 days, di ba? Kasi kailangan mo nang isaayos yung sistema na yan at hindi naman yan agad-agad. Definitely, ang magiging suporta ng Pangulo dyan maglatag siya ng department order sa BOC, sa DA, para sa mga hoarding at sa mga specific na mga ahensya, sa BPI, yung Bureau of Plants and Industries, right? Na department order na gano'n ang magiging sistema na patitibayin ang tinatawag na executive order habang inaantay yung pinamamadali niyang batas regarding dyan sa sistema na ito, yung tinatawag na Senate Bill 2432. Okay? So, tayo nakakapagtaka kasi wala ka namang kinalaman doon sa warehouse. Wala kang kinalaman. Yung nilalaman ng pinag-uusapan, yung content noon ng pinag-uusapan, then wala kang maipakitang pruweba. Right? So, hindi ka makaka-build up ng case for technicalities. Bakit uminto lang sa DOJ? Right? Ayan. Ay sa DOJ daw yung mga nagdaang taon. So, tanong natin dito, Cheese, yung mga nagdaang taon, hindi pwedeng nung last year lang, hindi pwedeng 2022 lang, hindi pwedeng 2021 lang. Yung mga nagdaang taon. So, ibig sabihin mahaba-haba yan, siguro mga hanggang 1986. Na mga nahuli kaugnay ng parehong mga gawain ay karamihan na dismiss dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sinabmit ng Bureau of Customs sa DOJ para i-prosecute ang mga di umano nagho-hoarding at nag-i-smuggling. Punto pa ng senador, hindi naman lahat ng ni-raid ay smuggling na bigas dahil ang ilan dito ay hoarding lamang. Nilamang-lamang pa yung hoarding. Economic sabotage nga yung pag-hoard kaya nga nagkakagulo ang tao. Nasabi nga ni PBBM last time, wala namang panic buying. Bakit biglang-biglang tataas because of this situation? Actually, kung titingnan nga natin, yung smuggling dapat mas mumura kasi kakalat sa merkado yan Ang problema, nung dumating yung produkto, in-smuggle, binili naman itong si hoarder, hinord naman niya ngayon dahil gusto niya pa lumaki kita niya kasi gahaman ng mga ganid, right?
yun ang sitwasyon. So, nagkakagulo ngayon, tataas ngayon ng presyo sa merkado para gamitin mo sa Senator Chis yung salitang lamang. 'Di ba? Hindi yan basta-basta gawain. Hoarding lamang. Medyo sablay yung Tagalog. Kung hoarding yan, hindi ata jurisdiction ng Bureau of Customs yan para i-raid at para kumpiskahin. Ang may jurisdiction dyan ay Department of Agriculture. Kung lokal na binigay ang bigas, tinago o hinord lamang nung miller o nung buyer sa adpa niya. Parang puro lamang-lamang, no? Parang wala lang. Di ba? Yan ang nagiging sitwasyon eh. Balita natin, isa sa negosyo yata ng pamilya nila is regarding sa importation of agri-products. Kaya medyo para bang involved ba? We are not putting up a point. But sabi nga, we are talking about the background at the end of the day. Kasi sabi nga, we have to question them, di ba? Sila ay mga nanunungkulang senador. If they can create any of this in the Senate, itong mga walang kwentang aid of band-aid, right? Hindi naman po pwedeng hindi magtatanong ang bayan dahil sinasabi nga niya na illegal ito. So, illegal nga ba? Yung ginawa na yan ng BOC na nakumpiska na yan, doon muna tayo sa sinabing illegal bago natin tingnan kung wala nga ba nabanggit. Okay? So, puntahan natin itong tinatawag na Republic Act number 10863 na isabatas noong May 30, 2016. Kaya sabi ko nga, tapos na yung eleksyon at tatalo si Chis sa pagka-Vice President. Katulad din ni PBBM at that time, di ba, sabay-sabay sila dyan, no? Ito yung tinatawag na an act modernizing the Customs and Tariff Administration. Napakahaba nito, mga kaibigan, no? Mga karapido, napakahaba nito pagka inisa-isa mo yan. So, ilo-look up na lang natin dyan regarding doon sa sinatawag na section, ba't ayaw mong gumana? Ang haba naman, ayaw niyang gumana, so hanapin na lang natin dito, section 1141. Saan na ba tayo? Ayan, ay gumana ng ating look up. Ayan, section, malapit na tayo. Ayan, ang haba niyan, kita nyo naman. Talaga namang pag masipag kang magbasa, matutuntun mo ng husto ito. Ayan, so dito sa sinasabi na section 1141 or mode of disposition. So, paano mo siya i-dispose, right? Ang nakalagay dito, the goods subject to disposition may be donated to another government agency or declared for official use of the Bureau. Right? So, asan yung illegal, Senator Chis? Dahil nga, the goods subject to disposition may be donated to another government agency. So, kinumpis ka ni BOC, dinonate na sa DSWD, then it will be under the discretion of DSWD kung papaano nila yan ipamamahagi. So, kasama ang presidente, ipinamahagi yan for free dyan nga sa mga miyembro ng 4P, sa Zamboanga, yung dyan sa may General Trias sa Cavite, at itong mga IPs, no? I just cannot recall properly kung Sorsogon or dyan sa Camarines, right? So, walang nalabag na batas. And eventually, yung sinasabing walang nababanggit, according dito sa anunsyo ng BOC, ayan, okay? Nakasulat naman dyan, may binanggit na pangalan. Lontok said authorities found irregularities although the warehouse owner, BLY Agriventure Trading, was able to submit import documents. He noted the disparities between the actual seized goods and the description provided in the submitted documents. That's why we issued a warrant of seizure and detention and eventually na-forfeit po yung goods. Kasi nga lumampas sila ng 15 days eh. Yun ang process, Senator Chis, na aayon sa batas. Binigyan sila ng 15 days na sabi nga namin, ang haba nun kasi yung mga small businesses, automatic pag nagmamapping si BIR or nagche-check ang anumang mga syudad regarding sa mga business permit, nakapaskil yan doon. Automatic dapat nakikita yan. Pag may mga hinahanap silang documentation, yung mga resibo mo, yung mga libro de kwenta mo at kung ano-ano pa, ipine-present mo yan right there and then. Pero pagka sasabihin na wala, automatic penalized ka. Then, etong mga ito, we are talking about millions and millions of pesos, right? Kailangan pa silang bigyan ng 15 days. Para ano? 'Di ba? May pinoprotektahan ba yung gumawa ng batas
'Di ba? 15 days is too much. Kasi kung sabi nga ni PBBM, kung legit at legal ka, hawak mo yung dokumento, maipe-present mo yan. Yung 7 days nga na sinabi ni PBBM, ang haba pa eh. Kasi nag-import ka, may importation clearance ka, darating yan, di ba? Yung sinasabi nila dito regarding dyan sa sanitary and phytosanitary ng BPI, etc., etc., etc. Lalabas yan, magbabayad ka ng taripa, di ba? Ando doon lahat yan, yung anggulo na yan. Diba? Hawak mo yan bago lalabas yan doon sa lansangan papunta sa warehouse. Tapos biglang-bigla pag may mga nabibisita, pag may mga nasisita, cannot be reached, cannot be found. Yung may-ari. So may pinoprotektahan ba? Kasi sabi nga marami namang issues ng mga politiko na involved sa mga ganitong sitwasyon dahil nga kay senator yan, kay congressman yan, kay mayor yan, kay governor yan, kay Judas yan, kay Barabas yan, kay Hestas, di ba, kay Satanas. Ganun na nangyayari. So sabi nga, kung talagang palinisan na pinag-uusapan, dapat, etong pinamamadali ni PBBM na sinasabi na Senate Bill 2432 or an act defining the crimes of agricultural economic sabotage, providing penalties, therefore creating the Anti-Agricultural Economic Sabotage Council. Di ba? Pinamamadali ito. Ayan, ni PBBM. Sa inyo. Kasi ang Kongreso, nandoon na sila sa isang stage. No, kayo, ano nangyari? Nasaan na? Asa na ba yan sa Senado? Ang dami nyong mga hinihiring-hiring dyan, hindi nyo naman kailangan i-hearing, di ba, para lang mapagbigyan yung isang grandstander ninyong senador na hindi ko alam, ang alam ko, ang Senado ay nasa Pasay, nalipat yata kayo sa Pasig para kayong taga Channel 5. Right? Galaw-galaw din pag may time. The bill repeals Republic Act 10845 or the Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 and seek to promote the productivity of the agriculture sector and to protect farmers and fisherfolk from unscrupulous traders and importers and ensure reasonable and affordable prices of agricultural and fishery products for consumers. Eto kasi mabigat-bigat kasi ito eh. Yung sa 10845 na yan, ang magiging sentensya niyan pag nahuli ka sa smuggling is 20 years tapos babayaran mo, makukumpis ka yung produkto mo, so double lang, no? If it is 100 million, makukumpis ka 100 million ng produkto, tapos, yun nga, pwede nga i-donate yan no, sa ibang ahensya or gamitin ng bureau, depende doon sa mga produkto na yon. Alangan na maisaksak lahat ng BOC sa kanila for bureau's use, yung tinatawag na agricultural, lalo na bigas yan, baka sunod-sunod mamatay yung taga-BOC sa sakit regarding dyan sa diabetes. Sa dami ng kanin nilang titirahin, di ba? Baka sumobra naman, makita mo magmukha ng ewan yan. Right? So at the end, is magbabayad ka ng penalty kung 100 million, kinuha 100 million mong produkto, 100 million yung penalty mo, may 20 years kang kulong. Pero dito sa pinamamadali ni PBBM na to, talaga namang sabi nga, mabigatan ito. Dahil ang mangyayari dito, talaga namang sabi nga, live, no? Ayan. Any government office, saan na ba to? It also imposed severe sanction on the nefarious acts of smuggling, hoarding, profiteering, and cartel of agricultural and fishery products, including a penalty of life imprisonment and a fine twice the value of agricultural and fishery products subject of the crime as economic sabotage. So sama-sama na yan dyan. Hindi yung smuggling lang. Diba? Kaya nga, Senator Cheese, wag mong nilalang lang. At ngayon, sa inyo sa Senado, kailangan nyo na itong upuan. Ano ba nangyayari? Kumusta na ba ito dyan sa Senado? Ang nakasulat dito, the bill is now pending. No? The bill is now pending in the period of interpellation in the Senate. Ba't naka-pending pa rin yan? Kasama yan sa priority bill na nire-request ng Pangulo. Bakit walang tumitinag? Marami bang maaapektuhan? Marami bang tatamaan? Right? Sa Kongreso, iba na yung galaw sa Kongreso. Ano ba yung sinasabi dito sa Kongreso? Ayan. On the other hand, before we go on break, we plan to approve on all 18, the general appropriation, blah, 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 the passage of December. Matatapos na nila yan kasi bumubuo na sila ng ano dyan ng grupo. This additional measure, economic yan. Ayan. Ito pala. While a technical working, umikot pa ako ng umikot, kaharap ko lang pala.
Ang gulo kasi ang daming babasahin, di ba? While a technical working group is currently finalizing the version of the House of Representatives, sila ay nagpa-finalize na ng kanilang version. Sa inyo, sa Senado, nakatenga pa. Galaw-galaw naman, Senate, kasi yung mga maliliit, yung mga pambarangay na issues, yung mga pampulis na issues, yun ang tinututukan nyo dyan, ewan lang kung bakit ba parang lahat kayo, naging taga Channel 5. Ano, lahat kayo taga RTIA? Lahat kayo sumabay doon sa kabulo kung ganun mga maliliit na bagay, masyado, lapos nahahawa pa kayo na sobrang pag-grandstanding. Dito kayo mag-grandstanding. Ito dapat na gina-grandstanding ninyo. Yung para sa mamamayan, yung lagi nyong ginagamit, yung tinatawag na para sa mga mahihirap, pampaslupa, patay gutom, di ba? Ganun dapat hindi. Yung mga maliliit na bagay na yan, katulad nito sa katulong, ano tayo, may puso tayo dyan, pero over naman, ang tagal-tagal na dyan, hindi ba nyo makasuhan? Kaya ano ba kayo? Akala namin legislative side kayo. Hindi namin alam na kayo na pala ngayon investigative side. Ano, kayo na yung judge, jury, and juror. Ano, akala namin na wala na si Talsiklaway, di ba? Pangalan nun, si Penguin. May pumalit, mas matindi pa. Pati yung mga maliliit na bagay na pambarangay lang na usapan, di ba? Baka sa susunod, lahat ng issue doon sa, sa kanyang program, nandiyan na sa Senado. Unti-unti na kasing pinapasok. Lahat ng ka-OA yan, lahat ng reklamo doon dinadala niya dyan at lagi niyang pinagyayabang na senador siya. Gusto mo magpatawag ako ng hearing? That's an abuse of power. 23 senators, hindi niyo ba napapansin yan or nahahawa na rin kayo? Right? Ayan ang pinamamadali. Ito pa sabi, yung NBI last time may balita, last nung itong nangyari na September 18, NBI files complaint versus traders, government officials over onion smuggling. Ayan, so may mga lumalakad na rin na na kaso na sinasabi ng DOJ. Kasama ang mga opisyal ng gobyerno dito sapagkat ang tingin namin sila ay lumalabas na mayroong sala sa pagkakataong ito. Nagtatago-ampong na lang tayo dito. Tago-ampong. Right? May mga naman kaso nga lang, pag nagkabakiran, pare-parehas lang pala kayo sa dulo. At ang ending nito, ang presidente ang nasasala. Diba? Hindi pa matigil yung kasasawsaw kasi chismis ng mga ulaga na pinagbibintangan ng ating First Lady. So patinagin nyo yan. Diba? Gawan nyo ng batas. Ayusin ninyo, patatagin ninyo. Ang kailangan namin yung batas na may pangil. Hindi yung kayong mismong gumawa ng batas, ang bubutas para makalusot. Gano'n na nangyayari dyan Abi ko nga sa iyo, Senator Cheese, isa sa advocacy ako dyan, dito sa ating pagtutok dito sa usapin na to, is regarding doon makita ko yung mga smugglers na yan, mga hoarders na yan, mga profiteering na yan, mga kartel na yan na nakasuhan at napagkukulong. Dahil sa sinasabi nga dito sa pinamamadali ni PBBM na Senate Bill 2432. Ayan, Senate Bill 2432 para malinaw. Ayan. Talaga nga namang sabi ng ganun, ako Mariosep, hindi ka na siguro dadating pa sa kulungan. 'Di ba? Isipin mo lahat 'yan. Hindi lang 'yan mga karapido. Titingnan pa natin yung mga mga kukunin pa sa iyo, no? Nasasabihin na talaga namang mauubusan ka, simutan kasi ang mangyayari dito. Saan na ba yung binabanggit na yan na tungkol doon sa iyong mga kagamitan na hindi lang siya doon natatapos? Talaga nga namang napakalaki ng mauubos sa iyo pag pinag-uusapan yung bagay na yan. Ayan. Government authorities also have the right to confiscate the agricultural and fishery products which are subject of the prohibited acts and the properties used in the commission of the crime of agricultural economic sabotage, such as, but not limited to, vehicles, vessels, aircrafts, storage areas, warehouses, boxes, cases, trunks, and other containers of whatever character used as receptacle of agricultural and fishery products. Sa tingin mo ba, kung halimbawa na nahuli ka, katulad ng sinasabing 500 million, di ba? Kung nag-iisang tao ka, 500 million. Tapos makukumpis kay 500 million mo, tapos 1.5 billion ang magiging penalty mo kasi 3 beses thrice, di ba?
Tapos lahat ng mga ginamit na sasakyan, yung warehouse, etc., kung inareplano pa yan o mga storage areas whatsoever, makukumpis kang lahat yun. Abay, ewan na lang, sabi nga. Di ba? Tapos meron ka pang kulong na habang buhay. Simot ka na, makukulong ka pa habang buhay, baka bago tumungtong sa loob ng selda yung katawan lupa mo, bigla ka ng komisay. Right? Yun ang pinaka-importante kasi na sana natututukan. Hindi yung gagawan ng issue para sabihin na yung pamamahagi ay illegal na kung babasihan naman natin dito sa sinasabi ng Republic Act 10863 na the goods subject to disposition may be donated to another government agency or declared for official use of the Bureau. So, malinaw. Walang nilabag na batas sa naging proseso na yan, 15 days, hindi chinek ang mga dokumento, hindi yan maayos, right? At kinumpis ka nila yan, i-donate nila sa DSWD, pinamigay ni DSWD. So, hindi naman siguro masasabi na katulad ng ating executive secretary, former justice yun, nasasablay sa pagbabasa ng batas para namang minalait naman natin si Bersamin. Right, Senator Cheese, at nandiyan dyan si JPE at iba pang magagaling na abogadong kasama ng ating presidente. No, so wala kami nakikitang illegal. Pero yung sinasabi mo na yung mga makasuhan, yung mga smugglers, yung mga hoarders, etc., kasama mo kami sa nag-iingay sa bagay na yan na imbis na sana ito ang pinag-iingay, even na yung mga KKK, yung mga kakampwet, kakampyers at kakampigs, di ba, para maisaayos yan, ang problema nagkakanya-kanya na pare-parehong pitukan natin ang makikinabang pag naging maayos ang lahat. Right? So, ayan. Sabi nga natin na sana naman naging malinaw itong issues na to. Marami pa yan na kailangan nating mga unawain. Nandiyan lang naman pakalat-kalat ang mga balita, di ba? Yung mga nilalaman ng batas, mag-search ka. Right? Huwag kang basta-basta nakikinig sa hindi ka kayang pakitaan ng mga proof ang according sa kanilang tinatakel. Kasi pag daldal lang nila ang babasihan mo at nagpapauto ka, masasama ka sa grupo ng TANGA. Right? So, ayan, malinaw na malinaw. Sabi nga, kumpleto Ricardo yan. Ganun ang ating ginagawa rito upang hindi tayo sasablay sa ating pagbibigay ng ating opinion. Ito ay pagbibigay opinion. Hindi tayo nagbabalita, hindi tayo naninira. Tayo ay nagbibigay opinion according sa nangyayari sa aktual na sitwasyon ng ating buhay sa araw-araw dito sa gobyernong ating sinusubaybayan at tinututukan. Sana magtulong-tulong ang lahat ng nasa lehislatibo, asikasuhin niyo yung mga importanteng bagay at hindi yung mga para lang early campaign. Lagi naman kay early campaign, wala na bang iisipin? Dahil lagi nating tatandaan, sabi nga, ano man ang mangyari sa politika, wala kang permanenteng kaibigan, wala kang permanenteng kaaway, ang tanging permanente lamang dyan ay yung kanilang pangarap sa kanilang political career. Right? So maraming salamat. Again, ito po si Daddy Rick Rapido, ang bangasero ng mga ulaga. Kung nagustuhan ninyo itong ating munting pahayag, please don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads at maka-join ka sa aking mga live. Himayin at balitaktakan, and please share so we can spread the love and the knowledge. Okay? Sabi nga, maging mapagmatsyag, maging laging nasa tama. Huwag tayong mag-away-away ng dahil lang sa ating mga personal na pananaw. Nagmumukha tayong tanga sa ganong sitwasyon. Nang dahil sa imbis unawain, nauuna yung busa ng bunganga, nagpapakita lang ng K-T-A-N-G-A han. Kuha mo? At para sa mga bugok kalahati, bago tayo magtapos, ito ang sa inyo. Alright, ayan. So, salamat. Ingat. Kung nasang panig man tayo ng mundo, God bless us all. Have a good day, everyone. Ciao. February 4, 2023 na mag-umpisa akong uminom ng Max GXL. At ayan, ang napakagandang resulta. It's a real game changer, di ba? Umpisahan mo na rin. Just visit www.maxinternational.com at gamitin mo ang sponsor's ID number na ito for a big discount. Okay? Start taking Max GXL and live your life to the max. Ciao.